Sa loob ng Duo Bao Pavilion. Sa isang auction house. Third uncle. May isang aroganteng binatang nagpapatawag sa inyo. Nais niyang lumabas kayo para ibenta ang kanyang mga kayamanan. Sa tingin ko, ang taong ito ay may pambihirang katayuan. May lakas ng loob at yabang. Imbitahin mo siya sa VIP room. Narinig ito ng matanda. Mabilis na ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa. Hindi kaya. Ganoon nga, matagal na akong nagtatrabaho sa Duo Bao Pavilion. Anong klaseng kayamanan ang hindi ko pa nakita? Gusto ko ring makita kung anong bagay ang ilalabas niya. Sa VIP room, si Yeming ay inaasikaso ng 3 babae. Nang makita ito ng matanda, nanginginig siya sa galit. Anong kalokohan ito? Sinong nagsabi sa iyong maghanap ng magagandang babae para pagsilbihan siya? Ako. Si Lolo, bihira lang akong maging komportable ng ganito. Tiningnan niya ang singsing ni Yeming, mukhang Emperor Grade Storage Martial Tool. Tunay ngang isang aroganteng binata. Kagalang-galang na bisita. Narinig kong mayroon kayong ilang kayamanan na nais ibenta. Inilabas ni Yeming ang storage ring. Ang mga kayamanan ay kumalat sa buong mesa. Diyos ko, napakaraming pera nito. Nanay ko po. Ang Emperor Grade Martial Tools, inihagis na parang isang tumpok ng basura. Ang tumpok na ito, totoo ngang, lahat ay mga kayamanan. Ginoo, kulang po ba kayo ng mga tagapagsilbi? Kung kulang po, sabihin niyo lang. Ang inyong lingkod, ay handang maging tagapagsilbi. Piliin niyo po ako. Piliin niyo ako. Ako po, hindi ko kailangang maging tagapagsilbi. Basta't maging isang, maliit na tagahain ng tsaa para kay Ginoo. Ginoo, matikas na tindig, makisig, ganito, ang inyong lingkod, hinding-hindi dahil sa pera ng Ginoo. Kagalang-galang na bisita, masyadong marami ang ibinebenta ninyong kayamanan. Pakiusap, maghintay po kayo sandali habang tumatawag ako ng mga appraiser. Makalipas ang ilang sandali, sino? Oy, Zuan Tian Yuan Soy, Mysterious Heaven Origin Mero. Hindi ko inaasahan, makikita ko pa ito rito. Diyos ko. Kahit isang pirasong King Grade Martial Tool. Wala, lahat ay Emperor Grade. Ito ay tanging sa pinakamahalagang lugar lamang ng Demon Beast Forest makukuha. Yan Shi Lingguo, Rockstream Spirit Fruit. Ang makapitas ng ganito karaming bunga, tiyak na isang dakilang nilalang. Tingnan ninyo ang kaalaman ninyo. Medyo nagulat din ako. Dahan-dahan lang sa pagbilang. Kailangang malinaw ang bilang. Hindi dahil nakita ninyong malaki ako at gwapo ay magiging pabaya na kayo. Opo, ang Ginoo ay napakatangkad at napakakisig. Makalipas ang 3 oras, kagalang-galang na bisita. Sa pagkakataong ito, ang ibinenta ninyong mga talismans, seals, martial tools, spirit stones, spirit fruits, kasama na ang mga mahalagang materyales, sa kabuuan ay mahigit 200 na uri. Mahigit 1,000 piraso. Ang kabuuang halaga ay 863.740 Martial Saint coins. Kung kailangan, maaari itong ipalit sa 25.920.000 Martial Ancestor coins. Nasa loob na po lahat nito. Pakiusap, tanggapin po ninyo. Sa isip ni Yeming, Diyos ko. Malinaw na, iningatan ko ang aking pagkakakilanlan. Malinaw na kaunti lang ang ibinenta ko. Hindi sapat para punan ang pagkakakulong ko sa mahirap na silid ng pamilya, ang matagal na pagtitiis at paghihirap. Sa isip ng manager, TSK, hindi ko alam kung ano ba talaga ang pagkatao ng batang ito. Ganito, magpadala ng ilang tao para subaybayan, baka sakaling may pagkakataon. Napansin ito ni Beiming. Agad na naglabas ng kanyang aura para takutin siya. Ang pressure na ito, hindi bababa sa martial ancestor. May nagpoprotekta sa kanya ng palihim. Ang numerong ito, ay makatwiran din. Kung gayon, kunin mo na. Sa susunod, kapag may libreng oras ako, babalik ulit ako. Kagalang-galang na bisita, mag-ingat po kayo sa pag-alis. Dahan-daang umalis si Yeming sa Duo Bao Pavilion, dito, marahil ay walang sino mang makakakita. Agad gumamit ng talisman at lumipad papalayo sa isang iglap. Makalipas ang ilang sandali, sa silid ni Yeming sa East Chi Academy, Diyos ko, hindi ko inaasahan. Nakabenta ako ng ganito karaming pera. Hindi rin ako makapaniwala. Ako, isang hamak na martial artist, hawak ko ngayon ang halaga ng buong buhay ng isang martial saint.
Kung malalaman ito ng iba, tiyak na hindi ako patatawarin. Mas tumpak na sabihin, nakuha mo ang buong buhay ng isang martial ancestor. Dahil si Zuan Bing Beast dati ay isang level 7 demonic beast. Ngunit, ang buhay ng mga demonyong hayop ay mas mahaba kaysa sa mga tao. Ang mga bagay na ito, natatakot akong inipon niya ito ng mahigit 100,000 taon. Ngayon, ang yaman ni Master ay hindi na natatalo sa isang ordinaryong martial saint. Itong martial saint coins, unang beses kong makakita. Beiming. Dati, nagtanong ako, ang martial saint coins at martial ancestor coins, maaari bang gamitin bilang killing move tulad ng martial monarch coins? Hindi maaari. Ang martial monarch coins, kaya magagamit ay dahil, ang martial soul ng martial monarch ay nagsisimula pa lamang mag-transform. Hindi pa ganap na nakakalaya. Kaya kailangang mag-condense ng malaking halaga ng yuan chi para magawa ang martial monarch coins. Martial ancestor at pataas, ang martial Dao ideology ng martial artist ay nag-sublimate na. Ang martial soul ay ganap ng nakalaya. Gayunpaman, naglalaman ito ng napakalakas na puwersa, na hindi kwalipikadong gamitin ng mga martial artists na mas mababa sa martial monarch. At ang mga martial artists na martial monarch pataas, bagamat kaya nilang gamitin, ngunit kinasusuklaman na nila ang simpleng paraan ng pag-atake na iyon. Akala ko pa naman, makakadagdag pa ako ng ilang killing moves. Sayang talaga. Ngayon, napakarami kong pera sa kamay. Saan ko ba dapat ito gastusin? Ang perang ito, marahil ay maaaring gamitin sa merit steal para ipagpalit sa merit points. Mula doon, ipagpalit sa divine power ng Hao Tian Supreme Emperor. Para mapataas ang potensyal ni Master. Mapataas ang swerte ni Master. Ipagpalit sa merito. Kaya pala, sinabi mong ibenta ko lahat ng gamit ni Zuan Bing Beast. Lumalabas na mayroon ka palang ganitong pakay. Ang pag-angat sa Saint Body na sinabi mo dati, hindi kaya, ito rin ang tinutukoy. Tama ka, si Hao Tian Supreme Emperor, ay hindi simple. Sa merit steal, hindi ba't may nakasulat doon? Maaaring sa pamamagitan ng pag-donate ng pera sa Hao Tian sect, ay makakuha ng merito. At ang merito, ay maaaring ipagpalit sa pagpapala ni Hao Tian Supreme Emperor. Ang ganito kagandang pagkakataon, huwag sayangin ni Master. Bagamat ganoon ang sinabi, ang ipagpalit lahat sa merito, ay masyadong sayang. Kahit paano, hayaan mo muna akong yakapin ang martial saint coins ng ilang araw. Ang pera ay bagay lamang sa labas ng katawan. Hintayin mong lumakas si Master. Isang salita lang, makukuha mo na ang lahat. Ang mga bagay sa mundo, tiyak na mapapasa kamay mo. Sige na, nakatago sa Divine Sea ng matagal, muntik ko nang makalimutan ang bagay na iyon. Ngayon, seryosohin kong pag-aralan sandali, ang merit steal na iyan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Yeming sa loob ng Divine Sea, lahat ng pera sa aking katawan, ipagpalit mo sa merito. Magkano ang may pagpapalit? Maaaring ipagpalit sa 581.200.000 merit points. Kung gayon, magtira ka ng 1,000,000 martial ancestor coins. Yung natitira, ipagpalit mo na lahat. Yeming. Ipinanganak sa Yan Prefecture. 9th grade Heavens Patrol. Merit points, 581.700.000. Merit ranking, 241. Ha! Mahigit 500 milyong merit points, 241 pa lang. Ang isang malaking sekta tulad ng Hao Tian sect, malamang ay hindi mabilang ang mga miyembro sa loob. Ang makapasok si Master sa top 300, ay napakagaling na. Master, bilisan mong tingnan, kung gaano karaming merit points ang kailangan para mapataas ang potensyal. Merit steal. Ang pag-angat ng aking physique, gaano karaming merit points ang kailangan. Yeming. Mid-grade Heaven Earth Treasure Body. Pag-angat sa high-grade Treasure Body, kailangan ng 150 milyong merit points. Pag-angat sa low-grade Saint Body, kailangan ng 480 milyong merit points. Pag-angat sa mid-grade Saint Body, kailangan ng 1.2 bilyong merit points. Pag-angat sa high-grade Saint Body, kailangan ng 2.8 bilyong merit points. Pag-angat sa Divine Body, kailangan, tigil. Divine Body, tiyak na hindi ko kayang abutin. Ang presyong ito, ay masyadong nakakalula. Ang pag-angat sa high-grade Treasure Body, 150 milyon na.
Ang ganitong bagay, na kayang magpaangat ng physique, ang iba. Kahit gustuhin pa nila, hindi nila makakamit. Mabuti na lang at si Hao Tian Supreme Emperor ay isang mataas na antas na divine being. Naiintindihan niya ang kalooban ng langit. Kung isang ordinaryong Diyos lamang, tiyak na walang ganitong kakayahan. Ako, ang aking potensyal ay tumataas. Marahil, hindi ko na kailangang ipagpalit. Ano, maaga o huli, magiging saint body din ako. Bagamat ganoon ang sinabi, ngunit ang pag-angat ng potensyal, mas maaga. Mas mabuti, kung sasabihin nating, si Master ay pagkatapos pa ng martial monarch. Kahit pa martial ancestor, bago pa lamang makaangat sa saint body, pumapayag din ba si Master na maghintay? Sige na, kung gayon, gastusin natin ang 480 milyon. Pag-angat sa low-grade saint body. Isang sinag ng liwanag ang bumalat sa katawan ni Yeming. May isang puting liwanag na nakapalibot sa kanya. Pagkalipas ng isang oras, ito, naging saint body na. Maliban sa mas malinaw na isipan ng kaunti, wala naman akong ibang nararamdaman. Ang saint body, tulad ng treasure body, ang kalamangan sa huling yugto ng cultivation ay mas lalo pang magiging malinaw. Si Master, mayroon ka pang hindi kakaunting contribution points. Tingnan mo kung maaaring ipagpalit sa kung anong uri ng bloodline. Ang numero 1 sa lahat ng uri ng bloodlines ay ang Chaos Bloodline. Tingnan natin kung magkano ang presyo. Chaos Bloodline, 10 bilyong merit points. Kung gayon, tingnan natin kung may iba pang bagay na may pagpapalit. Ito, kailangan kong mag-ipon hanggang anong taon? Anong buwan? HMM. Substitute Escape Talisman. 3.5 milyong merit points. Ang mahal naman ng lahat. Yung mga mura, lahat ay pagpapataas ng lakas ng ilang daan. Ilang libong Jin. Walang gaanong silbi sa akin. Maaari ring ipagpalit ang Heaven's Patrol position. Ang pag-angat ng posisyon ay maaaring magpataas ng sahod at sakop ng misyon. Pagpalit sa 7th grade Heaven's Patrol, kailangan ng 17.2 milyong merit points. Ang sahod bawat taon ay 400.000 merit points. Umakyat na lang ako sa 7th grade Heaven's Patrol. Ituring mo na lang na promotion. Yung natitirang merit points, basta bumili na lang ng kaunting lakas. Ang pera ng buong buhay ni kapatid Zuan Bing, ay ganito ko na lang ginastos. 1 milyong martial ancestor coins at 100.000 merit points na lang ang natira. Ang pagiging mayaman at pagiging mahirap, ay nasa isang iglap lamang. Sabi ni Beiming, Master. Bagamat kaunting barya na lamang ang natira, ngunit iyon ay 1 milyong martial ancestor coins pa rin. Hindi naman mukhang mahirap, at saka, si Zuan Bing Beast ay may utang pa kay Master na 30 milyong martial ancestor coins. Oo nga pala, Beiming. Ngayon, hindi ba't ginamit mo ang disguise technique sa akin? Maliban sa mga ito, ang Divine Spirit Treasure Robe, mayroon pa bang ibang espesyal na kakayahan? Mayroon, ngunit lahat ay maliliit na pantulong na kakayahan. Halimbawa, disguise, conceal breath, suppression, inli. Habang umaangat si Master, ang magagamit ni Beiming ay mas lalo pang darami. Sa kasalukuyang yugto, maliban sa disguise technique, ang magagamit pa ni Beiming ay suppression. Tulad noong nakaraan sa 1 Yuan Heavy Water Pool, iyon ay gumamit ng gravity suppression. Sa suppression, maliban sa mga ito, maaari ring magsagawa ng realm suppression. Reaction suppression. Ganoon pala. Ako ngayon, kapag nakikipaglaban sa mga taong hindi gaanong malaki ang agwat ng realm, mahirap nang umangat pa. Kapag may oras, maaaring pag-isipan ang pagbukas ng suppression, palakasin ang pagsasanay. Yeming, narinig kong bumalik ka na. Nagulat si Yeming, Senior Sister Merong. Bakit? Tinanong mo pa ako. Ngayon, ay kailangang makipaglaban sa Black Dragon Gang. 2 araw na kitang hinahanap kung saan-saan. Bata ka. Hindi mo naman siguro nakalimutan ang bagay na ito. Haha, paanong mangyayari iyon? Talagang nakalimutan ko nga ang bagay na ito. Bilisan mo, maghanda ka kasama ko. Sakto, maaari kong subukan ang aking Three Realms Divine Consciousness. Makalipas ang ilang sandali, sa fighting ring, Yin Yang Gang, Black Dragon Gang. Napansin ni Yeming ang aura sa mga silid sa itaas. Sa mga pribadong silid sa mataas na palapag, may malakas na pressure na pumipigil.
Ibang-iba kumpara noong huli akong pumunta para manood. Mukhang, hindi kakaunti ang mga malalaking personalidad na dumating. Sabi ni Beiming, tama ka. Sa loob nito, ang mga martial monarchs pa lang ay mahigit 10 na. Ang bilang ng mga martial ancestors ay mas marami pa. Senior Sister Merong. Ang pustahang ito, gaano ba talaga kalaki? Tingnan mo ang kalidad ng mga bisita, mas mataas din ang husto. Siyempre, umaasa tayong kumita ng malaki para makabawi. Kung hindi tayo mag-iimbita ng ilang mayayamang tao para pumusta, paano tayo kikita? Sa pagkakataong ito, hindi lamang tayo ang lalaban sa Black Dragon Gang. Iba pang malalaking puwersa ay sasali rin. Mayroon ding, tulad ng mga mayayamang mga ngalakal. Kahit mga high-level instructors ng akademya, sa loob ng Chi City, may ilan ding dumating. Bumuo ng isang sitwasyon na hindi bababa sa 10 milyong martial ancestor coins. Siyempre, lahat sila ay narito para pumusta. Hindi sila sasali sa pakikipaglaban. 10 milyong antas. Ang ganitong numero, huwag nang sabihing martial ancestor. Kahit martial saints ay may inggit. Siyempre, kung walang martial saint na magbabantay, hindi kami mangangahas na maglaro ng ganito. Sa pustahang labang ito, nag-imbita kami ng 2 martial saints para magbantay. Kung mananalo tayo, kailangang hatiin ang 2 bahagi ng kita sa kanila. Ang martial saints, kumikita rin ng pera ng ganito kadali. Umupo lang sandali, makakakuha na ng malaking kita. Ngunit, ang mga taong ito, ay talagang walang magawa. Ano? Ang mga realm nila ay ganoon nakataas, nanunood pa rin ng mga martial artists na naglalaban. Nasisiyahan din ba sila? Yeming, hindi mo pa rin naiintindihan ang hiwaga ng pastahan sa laban. Ang laban, ay hindi ang mahalaga. Ang pastahan, ang mahalaga. Ilang mga karaniwang tao, hindi ba't mahilig manood ng sabang? Sa tingin mo ba, talagang nanonood sila ng 2 manok na naglalaban? Sa huli, ang iniintindi pa rin nila ay, ang pastahan. Tahimik na nag-isip si Yeming, ano naman ang pakialam ko? Basta kumita ng pera. Ayos na. Bata ka. Kailangan mong magpakitang gilas. Sa pagkakataong ito, kami at ang Black Dragon Gang ang magkasamang nag-ho-host. Kung sino ang mananalo, ay may karapatang bawiin iyon. Malaking halaga iyon. Iyon, ang leader ng Black Dragon Gang. Aoleng. Noon. Dahil sa pagtatanggol sa aking kapatid, binugbog ko siya ng kalahating patay. Sa pagkakataong ito, binugbog mo naman ang kanyang tauhan. Tayo, maituturing na tayong iisang pamilya. Dalubhasa sa pagbugbog sa Black Dragon Gang. HRK. Yeming. Ito ay isang Saint Grade Pill na hiniling ko mula sa isang Martial Saint Senior. Saint Aperture Feather Transformation Pill. Sa loob nito, may kabuoang 2 piraso. Marahil ay magagamit mo. Saint Grade Pill. Kung gayon, hindi ba't napakamahal niyan? Gumastos ako ng 300.000 Martial Ancestor Coins. Hiniling ko sa kanya na espesyal niyang gawin ito para sa iyo. Sa ilalim ng Grand Martial Master, gaano man kabigat ang sugat, gaano man kalaki ang pagkonsumo, agad na manunumbalik sa perpektong kondisyon. Siyempre, ang perang ito ay galing sa Yin Yang Gang. Hintayin nating kumita tayo ng pera, ipapadala natin ito sa senior na iyon. Hindi mo na kailangang mag-isip ng marami. Kailangan mo lang talunin ang kalaban. Sa pagkakataong ito, ang makakabawi ba ang ating Yin Yang Gang, ay nakasalalay na sa iyong ipapakita. Boss, dumating na ako. Nangyari ang ganito kalaking bagay, bakit hindi mo sinabi sa kapatid mo? Muntik ko nang mapalampas ang pagkakataong kumita ng malaking pera. At saka, ang aking ama, dumating din. Nasa isa sa mga pribadong silid siya. Ang iyong ama, anong ginagawa niya rito? Sinabi ko sa kanya na itaya ang lahat ng pera kay boss. Pumayag siya. Sa pagkakataong ito, tumaya ng kabuoang 80.000 Martial Ancestor Coins. Kung mananalo, hindi bababa sa doble ang kikitain. Isinama mo pa ang buong pamilya para pumusta sa akin. Ako, dumating din ako para mag-cheer para sa iyo. Masamang kapatid, tayo, ay magkamag-anak, pagpapakitang gilas. Yung kaunting pera ninyong dalawa, wala namang kikitain. Dito, bawat isa ay may 400.000 Martial Ancestor Coins. Kunin ninyo itong dalawa, ipusta ninyo para sa akin. Ang kikitain, hahatian ko kayo ng tig-3 bahagi. Hindi nga may kakaila na si boss. Napakagalante.
Sige, sundin kita. Mga kagalang-galang na bisita. Malapit nang magsimula ang laban. Inaanyayahan ng dalawang hosts na umakyat sa entablado para magsalita. Sa sandaling ito, sabay na tumalon ang dalawang leaders sa Loiday, KHM. Ngayon, ay ang aming tanyag na Yin Yang Gang, kasama ang Black Bug, hindi. Black Dragon Gang, ang magkasamang magiging host. Ayon sa kasunduan, kaming dalawang panig, kung sino ang mananalo. Siya ang kukuha ng pera. Ang mga kagalang-galang na bisita, ay maaari ring malayang pumusta. Magbabayad kami ng interes ayon sa sitwasyong mapapanood. Ang mga nasa Yin Yang Gang, ay isang grupo lamang ng mga babaeng hindi marunong sumunod. Kahit may lalaki man, karamihan ay mga lalaking bayaran. Ang mga resulta ng laban nitong mga nakaraang araw ay nagpapatunay sa puntong ito. Sa labang ito, tiyak na panalo ang Black Dragon. Pakiusap, mga kagalang-galang. Tiyak na pumusta kayo sa amin. Lintik ka. Auleng. Nangangati ka na ba? Nang ahas kang murahin kami. Ako, si Lolo, noong nakaraan. Dapat pala ay ginawa na kitang baldado habang buhay. Leader Merongzu. Pakiusap, maghinahon ka. Ito ay isang fighting ring. Ang maaaring lumaban lamang, ay ang mga fighters. Ang isang ginoo, nagsasalita. Hindi nananakit. Huwag mong pansinin ang walang katwirang iyon. Ang mapangalanan kasama mo, ay magpapababa sa katayuan ko bilang leader. Dumura ako sa iyo. Ikaw na mabahong kulisap na mukhang Yin. Nangangahas ka pang magpakilalang ginoo. Ang mapangalanan kasama mo, ay malinaw na isang kahihiyan kay Lolo. Si Merongzu na ito, gaya nga ng sabi sa chismis. Mainitan ng ulo at walang utak. Bilang isang babae, masyadong hindi parang babae. Mukhang, mas mapagkakatiwalaan ang Black Dragon Gang. Mas mabuti pang pumusta na lang sa Black Dragon Gang. Mabahong kulisap, lintik ka. Hintayin mo ako dyan, Lolo. Senior Sister Merong. Masyado ka namang nagiging emosyonal. Emosyonal. Kung hindi ako umakyat doon at gumawa ng kalokohan, tingnan mo. Kung hindi sila pupusta sa Black Dragon Gang, paano pa tayo kikita ng malaking halaga? Bagamat medyo magaspang ang paraan, at nawalan ng kaunting mukha, ngunit hindi may kakaila, epektibo rin naman. Hindi ko talaga inaasahan, ang babaeng ito, sa kabila ng kagaspangan ay may katalinuhan din pala. Mga kagalang-galang na bisita. Matagal na kayong naghintay. Ang labanang ito, ay may kabuuang 3 malalaking laban. Nahahati sa Martial Artist Match, Martial Master Match, Grand Martial Master Match. Sa loob nito, ang Martial Artist Match ay may kabuuang 3 laban. Susunod, magsisimula ang unang laban. Inaanyayahan ang mga fighters ng magkabilang panig na umakyat sa entablado. Ang 3 labang ito, ako lang mag-isa ay sapat na. Unang laban. Sino ang gustong umakyat? 2 hamak na disipulo ng Yin Yang Sect. Ano naman sila? Ang martial artist match, ako lang mag-isa ay sapat na. Tumatanggap ng pera ng iba, para tapusin ang problema para sa iba. Ang umupo at maghintay ng tagumpay, hindi ko gusto. Ang unang laban na ito. Agad siyang tumalon pababa, hayaan mo na akong umakyat. Haha, hindi komportable ang tumanggap ng pera. Yung mga taong galing sa battlefield, lahat ay magagaling. Yun nga lang, masyadong matigas ang ulo. Ako naman, sa tingin ko, ayos lang ito. Hindi ko inaasahan. Ang fighter na ipinadala ng Black Dragon Gang, ay isang opisyal pala mula sa hukbo. Si Song Zhonkwang. Bagamat siya ay isang second-grade martial artist, ngunit maraming taon na siyang nakikipagpatayan sa battlefield. Ang pinakamalakas niyang nagawa, ay sa loob ng 3 palitan. Napatay niya ang isang first-grade martial artist. Second-grade martial artist, 3 palitan. Napatay ang first-grade martial artist. Diyos ko, ano ba talagang klaseng halimaw ito? Talagang, pagpatay sa murang edad. Ang pumusta sa Black Dragon Gang, ay talagang hindi mali. Beiming, ibaba mo ang aking lakas sa 3 bahagi. Ganyan, marahil ay napakahirap lumaban. Hindi naman. Unang laban, hindi dapat ilabas ang buong lakas. 3 bahagi, kaya ko pa ring talunin siya. Ikinabat ni Beiming ang mga cade ng bakal sa katawan ni Yeming, nagngangalit ang ngipin ni Yeming. Tinitiis ito, para bang dinadaganan ng libu-libong bundok. Isang hindi nakikitang lakas, mula sa lahat ng direksyon ay nagtitipon. Ang paggalaw ng isang daliri, ay nangangailangan ng malaking lakas.
Kahit ang paghinga ay nagiging mahirap. Ang lakas na pinigilan pala ay ganito ang pakiramdam. Unang laban. Magsimula. Agad sumugod si Zon Kuang. Killing intent pum. Pinatungan ng Blood Demon Gang. 150.000 Gene Giant Pum. Nagbanggaan ang dalawang kamao. Pareho silang tumalsik paatros. Napakalakas na puwersa. Direktang labanan, ako pala ang dehado. At saka, sa kanyang gangchi, may makapal na blood intent at demonic chi na hindi ko pa nakikita dati. Sumugod si Yeming. Nagpakawala ng Giant Wolf Fist Technique. Ang unang suntok ay pagsubok lamang. Nangangahas ka pang umatake. Naghahanap ng kamatayan. Nagpalitan sila ng suntok habang sumisigaw. Si Song Zon Kuang, hindi nagawang manalo sa loob ng 10 palitan. Labas sa aking inaasahan. Leader. Sa labang ito, tumaya tayo ng hindi bababa sa 2 milyong martial ancestor coins. Hinding-hindi tayo maaaring matalo. Wala bang pagkakataon na gumawa ng pandaraya? Ang fighting ring ay masyadong malaki. Maraming tao. Hindi ko alam kung ilang pares ng mata ang nakatitig. Kung gagawa tayo ng pandaraya, agad tayong matutuklasan ng mga dakilang nilalang. Si Song Zon Kuang, hindi pa niya ipinapakita ang lahat ng kanyang kakayahan. At saka, ito pa lang ang unang laban. Kahit matalo, ayos lang. Lintik, ang lakas ng batang ito, malakas na nga, nagpakawala pa ng napakaraming suntok, hindi man lang humihingal. Kung magpapatuloy pa ng ganito, matatalo ako. Hindi ko na may tatago pa. Killing Shadow. Isang maitim na killing aura ang bumalot sa Loiday, natulala si Yeming. Tumingin sa paligid. Babala ni Beiming, Master. Mag-ingat ka. Ito ay isang martial technique na gumagamit ng killing aura para lumikha ng ilusyon. Tanging sa pagpatay lamang ng medyo malakas na kalaban magagamit. Hindi lamang nito kayang takpan ng paningin. Kahit pandinig, pandama, lahat ay natatakpan. Talagang, pakiramdam ko ay hindi komportable. Sa sandaling ito, mabilis na lumitaw si Zon Kuang sa likuran ni Yeming. Ikaw at ako, walang alitan. Ngunit tumanggap ako ng pera, kaya kailangan kong magtrabaho. Ingatan mo ang iyong buhay. Nagulat si Zon Kuang nang mapagtanto na anino lamang ni Yeming ang naroon. Ilusyon. Paanong nangyari ito? Nahulaan pa niya ang aking posisyon, sa loob ng aking killing aura. Sa sandaling ito, hinawakan na ni Yeming ang kanyang ulo at ibinagsak ng malakas sa sahig. Sa harap ko, maglaro ka ng panlilinlang. Masyado ka pang bata. Ang mga tao sa labas ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi makita kahit ano. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa loob. Maaari lamang umasa sa kaunting tunog para manghula. Ang pagkuha kay Song Zon Kuang, gumastos ako ng hindi kakaunti. Ang ganitong klase ng taong pumapatay sa battlefield, maging sa kalupitan o sa purong lakas, walang masasabi. Ngayon, pati ang kanyang huling killing aura ay ginamit na. Ang pagharap sa isang third-grade martial artist ay walang problema. Ihinigis siya palabas. Lumipad siya diretso sa kinauupuan ng matabang leader. Mabilis na ginamit ng mataba ang kanyang tiyan para saluhin siya. Nakangiti siyang tumingin sa nakahandusay sa lupa, si Song Zon Kuang. Unang laban. Panalo si Yeming. Nanalo si Yeming. Ha ha ha. Hindi nga may kakailan na si boss. Imposibleng matalo. Nanay ko po, ano ba ang pinagmulan ng batang ito? Kailanman ay hindi ko pa narinig. Noon, mukhang lumaban na siya ng 1 beses. Sunod-sunod na nanalo ng 10 laban. Kahit pa natalo niya ang isang first-grade martial artist. Ngunit noon, napakahirap ng laban niya. Ang sabihing masaklap na pagkapanalo, ay hindi kalabisan. Paanong, natalo niya si Song Zon Kuang? Ikalawang laban. Kailangan bang magpalit ng tao? Hindi na kailangan. Ipagpatuloy mo. Ikalawang laban. Ang umakyat. Kahit ano paman, kailangang makuha ang panalo. Bibigyan kita ng 3 bahagi ng kita. Hihihi. Ako, si Zai Xiaoyao, mula sa Sword Lake. Kailan ba ako natalo? Ang fighter ng Yin Yang Gang, hindi nagbago. Si Yeming pa rin. Huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang at manood. Ang ipinadala ng Black Dragon Gang sa panig na ito, ay ang Holy Son ng Sword Lake Holy Land. Isang first-grade martial artist na may treasure body physique. Si Zai Xiaoyao. Bata, si Song Zon Kuang, sa aking mga kamay. Kahit 3 palitan ay hindi umabot.
Bagamat matagal kanyang nilabanan bago ka nanalo, ngunit hindi na rin masama. Ang taong ito ay sobrang taba naman. At, Zai Yaoxiao, think little waste. Ako, si Lolo Zai mo. Malinaw na baywang na parang bar aisles ng tubig. Ang ganitong katawan, sigurado ka bang kaya niyang lumaban? Kahit pagtakbo, natatakot akong kailangan pang gamulong. Mamatay na ako sa kitatawa. Patay na. Patay na. Itinaya ko lahat sa Black Dragon Gang. Ang resulta, nagpadala sila ng ganitong bagay. Ha ha ha. Ang Black Dragon Gang, saan sila nakahanap ng ganitong talento? Hindi ba't mas mabuti pang gawing bola para sip-a ni Lolo? Talaga bang, Holy Son siya? Hindi kaya, peke siya. Ang taong ito, narinig ko na dati. Totoo ngang Holy Son siya ng Sword Lake. At saka, siya ang isa sa iilang Holy Sons na hindi nagsasanay ng espada sa Holy Land. Narinig kong madalas siyang nasa labas nagsasanay. Hindi ko inaasahan, nahahanap pala siya ng Black Dragon Gang. Talaga palang may ganitong klaseng Holy Son. Ang talento ng Holy Son, hindi kailangang pagdudahan. Mas mataas pa siya kay Yeming ng 2 minor realms. Sa labang ito, delikado si Yeming. Sabi ni Beiming, Master, ang Holy Son ay iba sa iba. Hinding-hindi may kukumpara sa grupo ni Siang Fei sa Heavenly Cave noon. Sila, kahit mamatay pa sila, maituturing lamang silang mga kandidato sa pagiging Holy Son. Kumpara sa tunay na Holy Son, malayo pa rin sila. At saka, ang sinasanay pa niya ay isang Saint Grade technique. Heaven Devouring Art. Ang Heaven Devouring Art ay may sukdulang lakas. Ang kanyang isang katawang taba ay hindi iba sa isang malambot na baluti. Kayang bawasan at higupin ng maraming beses ang iba't ibang enerhiya ng kalaban. At ang kanyang sandata ay ang kanyang taba mismo. Kayang higupin ng lakas para i-condense at magpakawala ng mas malakas na pagsabog. Ang ganito kalakas na kalaban, sakto para pagpraktisan ni Master. Ha, ang dami mong sinabi, akala ko pa naman gusto mong buksan ko ang suppression at lumaban ng buong lakas. Laban sa ganitong klase, hindi naman kailangan pang gawin iyon. Bata, hahayaan kitang umatake muna. Bibigyan kita ng 5 palitan. Hindi ako gagantay, para hindi sabihin ng iba, na ako, isang marangal na Holy Son, ay nang-aapi ng isang hamak na batang walang pangalan tulad mo. Ha, 5 palitan. Ikaw, isang marangal na Holy Son, 5 palitan lang ang ibibigay mo sa akin. Paanong sapat iyon? Kung sasabihin ko, nakakahiya naman. Hindi bababasa, 10 palitan dapat ang ibigay mo sa akin. Ha ha ha, bata ka, mabilis ka rin palang umisip. Marunong kang makipagtawaran para sa paborableng kondisyon. Huwag nang sabihing 10 palitan, kahit 100 palitan pa ang ibigay ko sa iyo, ano naman ngayon? Matatalo ka pa rin. Sayang nga lang, hindi ko sasayangin ang oras ko para sa labang ito. Kaya, 5 palitan lang ang ibibigay ko sa iyo. Ganoon ba? Kung gayon, napakayabang mo pala talaga. 3 Realms Divine Gang. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang kamao ni Yeming sa tiyan niya. Ngunit si Zai Xiaoyao ay hindi man lang natinag. Medyo nagulat si Yeming. Diyos ko, yung 3 Evils Gang Chi na mukhang napakalakas, nagawa niyang paalang bisa. Kaysa sabihing pinawalang bisa, mas mukhang, parang ikinalat at nilamon. Walang anumang epekto. Yung matabang iyon, talagang Holy Son nga. Ang lakas. Hinihigop ni Zai Xiaoyao ang lahat ng lakas na pinakawalan ni Yeming, bata. Ito na ba ang buong lakas mo? Pampakamot lang ng Katie. Pahalagahan mo. 4 na palitan pa. Sinong nagsabing tapos na ang unang palitan ko? Suppression, change, lakas, pakawalan hanggang 6 na bahagi. 3 Realms Divine Gang. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Hindi na niya nakayanin. Napasok ka ng dugo. 4 na palitan pa. Kakayanin mo kaya? Nagulat siya. Ano? Agad niyang ginamit ang Heaven Devouring Vortex. Ang Yuan Chi sa paligid ni Yeming ay hinigop. Patay na. Nagawa niyang lunukin lahat pati Gang Chi ni boss. Ano ba talagang teknik iyon? Delikado na. Heaven Devouring Art. Saint Grade Technique. Kaya pala ganyan ang kanyang katawan. Lumalabas na dahil sa pag-eensayo ng Heaven Devouring Art kaya naging ganyan. Sa sandaling mahulog sa kanyang Heaven Devouring Vortex, ang magagawa lamang ni Yeming ay pilit na lumaban. Patuloy pa ring sinusubukang higupin ni Zai Xiaoyao ang lahat ng Yuan Chi papasok sa kanyang bibig.
TSK. TSK. Hindi ba't sinabing bibigyan mo ako ng 5 palitan? Bakit sa unang palitan pa lang, umatake ka na? May kahihiyan ka ba? Tama na ang Saturday. Ako, ang banal na anak na ito, kung talagang pinapahalagahan ko ang mukha, magiging ganito ba ang itsura ko? Hintayin mong lumunin kita ng buo. Sabi ni Beiming, Master. Kung aalisin ng pressure at lalaban ng buong lakas, hindi mahirap talunin siya. Hindi na kailangan. 6 na bahagi ng lakas, sapat na para harapin siya. Kung gusto mong kumain ng ganyan, kung gayon, hahayaan kitang kumain hanggang mabusog. 3 rounds Divine Gang. Destructive Finger. Patuloy pa ring ginagamit ni Zai Xiaoyao ang Heaven Devo Uring Vortex. Tigil. Hinihigop niya ang lahat ng atake ni Yeming. Patay na. Patay na. Ang atake ni boss, kinain na naman ng matabang ito. Anong gagawin? Kung magpapatuloy ng ganito, mauubusan ng lakas si boss. Hindi ko alam kung mali ba ako. Yung matabang iyon, parang mas lumakas pa ng ilang bahagi kumpara kanina. Habang nasa loob ng Sword Lake, patuloy pa ring sinusubukang higupin ni Zai Xiaoyao ang kanyang damit ay napunit na. Sumisigaw siya. Pilit na tinitiis. Yung taong iyon, bakit palaki siya ng palaki habang lumalaban? Sa bawat laban, nadadagdagan ng ilang bilog. Ang ganitong nakakapagod na teknik, kaya pala naging ganyan kataba. Hindi kaya, habang tumataba siya. Lalo siyang lumalakas. Mas lumalakas. Lintek. Ako. Si Lolo, malinaw na busog na ako. Malapit nang hindi ko nakayanin. Lintik. Ang gangchi ng batang ito, gaano ba talaga karami? Bakit kain ng kain? Hindi maubos-ubos. Kanina, hindi ba't gusto mo akong higupin hanggang maubos? Bilisan mo. Lakasan mo pa. Tingnan ko kung hanggang kailan mo kakayanin. Lintik. Malapit na akong sumabog. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ay. Ano ito? Anong bagay ito? Malagkit. Hindi kaya. Mantika. Lintik. Mantika nga. Nakakadiri. Mamatay na ako. Diyos ko. Ako, may sakit akong pagiging malinis. Sa sandaling ito, nanginginig ang buong katawan ni Zai Xiaoyao. Ako, natalo ako. Si Zai Xiaoyao, hindi na makalaban. Panalo si Yeming. Mabuti na lang. Ang aking gangchi, ay ubos na rin. Siya, kung nakatagal pa siya ng ilang sandali, natatakot akong kailangan ko na ring gamitin ang buong lakas. Ikatlong laban. Pakiusap. Maghintay sandali ang lahat. Ang fighter na si Yeming ay kailangan ding magpahinga sandali. Lilinisin muna namin ang fighting ring. Bumaba si Yeming mula sa Loiday. Kumusta? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Walang sugat. Pangunahin, medyo pagod lang. Maligayang pagbabalik, boss. Napakagaling. Ang kalaban sa susunod na laban, tiyak na mas mahirap harapin kaysa kay Zai Xiaoyao. Gumamit ka ng isang Saint Aperture Feather Transformation Pill. Tama ka. At saka, nanalo na tayo ng 2 sunod-sunod na laban. Sa esensya, malaki na ang kinita natin. Ang huling laban, kahit matalo pa, matatanggap na rin. Kung hindi mo na kaya, sumuko ka na lang. Ayos lang. Ang mga martial artists na nakatayo ay nakatingin kay Yeming na nakikipag-usap sa 3 magagandang babae. Magagandang babae ang nakapaligid. Ang Daiyu, Traito, sa Yin Yang Gang, ay ganyan kaganda. Hindi ko alam kung kulang pa sila ng tao sa gang. Senior brother, gusto kong sumali sa Yin Yang Gang. Senior brother, gusto ko rin. Isang mag-aaral mula sa East Chi Academy ang nanunood. Hawak ni Yeming ang pill sa kanyang kamay. Nag-iisip, ito ay isang Saint Grade pill. May kabuo ang 2 piraso. Isang lunok ay 150.000 martial ancestor coins. Talagang, hindi ko kayang kainin. Ngunit yung matabang iyon, naubos niya ang aking gangchi. Kung hindi ako kakain, mahihirapang manalo sa susunod na laban. At ang ordinaryong Yuan Recovery Pill, masyadong mabagal ang pagpapanumbalik ng gangchi. Sige na. Basta't mananalo, ang kaunting perang ito, mababawi rin naman. Ngayon, hindi ito ang oras para magtipid. Mas mabuti pang kainin na. Pagkalunok pa lang, nagbago na ang mukha ni Yeming. Isang aura ang kumalat sa paligid. Hindi nga may kakaila na ito ay isang Saint Grade pill. Sa loob ng isang hingahan, nanambalik na sa pinakamalakas na kondisyon. Ang epekto ng gamot, wala pang 10% ang nagamit.
Siyam na bahagi na natira, nasayang lahat. Talagang, kasalanan ito. Hindi nga may kakaila na si boss. Ang lakas ng hininga. Napakalakas. Pagkalipas ng kalahating oras, Yin Yang Gang. Sa panig na ito, ikatlong laban, si Yeming pa rin ang lalaban. Umaasa akong ang susunod na kalaban ay karapat-dapat sa Saint Aperture Feather Transformation Pill na ito. Kung hindi, malaki ang lugi ko. At sa panig ng Black Dragon Gang, ang ipinadala ay ang Vice Leader ng Black Dragon Gang. Si Yuan Jindan. Ano? Si Yuan Jindan. Hindi ba't siya ay isang peak Grand Martial Master? At malapit ng maging Martial Ancestor? Paanong makakasali siya sa kompetisyon ng Martial Master level? Vice Leader ng Black Dragon Gang. Siya, mukhang third level student siya ng East Chi Academy. Hindi ba? Ang ganitong klase ng tao, paanong magiging martial artist? Hindi tama. Sa likod nito, natatakot akong may maduming transaksyon na nangyari. Ano naman ang pakialam natin? Basta't mananalo. Ayos na. Ako, si Lolo, sa dalawang naunang laban. Muntik na akong mamatay sa lugi. Aoleng, ikaw na walang hiyang bagay. Ang ipadala ang Grand Martial Master para lumaban, anong ibig sabihin niyan? Bilisin mo. Paalisin mo siya. Kung hindi, ako mismo ang kikilos. Para hindi na kayo makauwi pa. Merongzu, idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo. Si Yuan Jindan, ano ba talaga ang kanyang realm? HMPH. Hindi ako naniniwala. Talagang, martial artist lang siya. Anong nangyayari? Sa loob ng katawan ni Yuan Jindan. Yuan Chi lamang ang mayroon. Talagang, martial artist realm lang pala. Kahit Gang Chi, ay hindi kasing lakas ng isang 9th grade martial artist. At saka, ang kanyang hininga ay napakahina. Para bang malubhang nasugatan. Nasira ang pundasyon. Hindi kaya. Sabi ni Beiming, Master. Ang taong ito, ngayon. Totoo ngang martial artist siya. At saka, ang kanyang realm ay mas mababa pa kay Master. 9th grade martial artist realm lamang. Ano? Ha ha ha, Yeming. Narinig mo na ba, ang tungkol sa Ice Tendon Bone Shattering Technique? Ice Tendon Bone Shattering Technique. Ang ibig sabihin, ay tulad ng pangalan. Ito ay isang uri ng self-crippling technique. Ang technique na ito, ay walang anumang attack power. Wala ring anumang defensive properties. Ang kondisyon para ma-activate ito ay napakahirap din. Kailangan ng malaking halaga ng mga bihirang gamot. At maraming mga eksperto na mas mataas sa Martial Monarch level ang tutulong. Ang partikular na epekto, sa madaling salita, ang gumagamit ay isinusugal ang kanyang buhay. Para makuha ang isang treasure medicine na hindi kayang tanggapin ng katawan. Pilit na ginagamit ang sarili, para umangat ng isang malaking realm. Siyempre, magdudulot din ito ng backlash. Ang pagbaba ng realm ay hindi kakaunti. Kung malala, direktang magiging baldado. Kahit pamamatay. Kaya kailangan ng maraming martial monarchs na tumulong. Para mapanatiling buhay ang gumagamit. Kahit ganoon pa man, ang mortality rate ay mas mataas pa rin sa 7 bahagi. Karaniwan, ang Ice Tendon Bone Shattering Technique ay ginagamit para sa mga taong kulang sa pangunawa. Na sa buhay na ito ay wala ng pag-asang mag-breakthrough. Ngunit hindi sang-ayon na maging ordinaryong tao. Sila, kahit maubos pa ang kanilang naipon sa buhay na ito. Kahit isugal pa ang panganib sa buhay. Ay kailangan ding maranasan sandali, ang pakiramdam pagkatapos mag-breakthrough. Para sa kanilang limitasyon sa breakthrough, magdagdag ng kaunting pag-asa. Ang layunin ni Yuan Jindan, malinaw na hindi iyon. Ikaw, kahit paano, isang paa mo ay nasa Martial Ancestor na. Naabot mo na ang Martial Ancestor realm. Tapos pinili mong sirain ang iyong sariling realm. Ano ang iyong layunin? Para lamang ba sa pagkapanalo sa isang maliit na fighting match na ito? Ha ha ha, isang maliit na laban. Masyado mo namang minamaliit ang fighting match na ito. Basta't mananalo ako, hahatian ako ng leader ng mahigit 1,000,000 Martial Ancestor coins. Iyon ay mahigit 1,000,000 Martial Ancestor coins. Ang pera ng buong buhay ng karamihan sa mga Martial Monarchs ay hindi ganoon karami. Sa perang iyon, mag-aalala pa ba ako kung tataas ang aking realm o hindi? Ano pa bang gagawin? At saka, bata pa ako. Ang mayroon ako ay, oras para mag-cultivate. Basta't matalo kita, ang aking hinaharap ay magiging maayos at madali. Hindi kaya, may problema ang utak mo.
Pati Holy Son, natalo sa aking mga kamay. Ngayon, isa ka na lamang 9th grade martial artist. Sa anong dahilan ka mananalo sa akin? Gamit ito. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Mga hibla ng martial daw ang kumalat sa paligid. Martial daw will. Lahat ng tao ay nagulat at nanginginig sa harap ng kanyang martial daw. Paanong nangyari ito? Paanong magkakaroon siya ng martial daw will? Bagamat hindi ko alam kung gaano talaga kalakas ang isang martial monarch, kalahating hakbang lamang na antas ng martial monarch. Ngunit kahit ako, nararamdaman ko ang pagpipigil. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Yeming, patay na. Kahit ako na nag-breakthrough na sa martial master, ay nahihirapang gumalaw. Si boss, nasa sentro pa ng brazier. Natatakot akong, para lamang siyang isang tupa na papatayin. Ni hindi makagalaw. Hindi makagalaw. Kung gayon, masyado mo namang minamaliit si Yeming. Haha, tapos na. Nanatiling tahimik si Yeming. Walang sinasabi. Nakangiti siyang lumalakad papalapit. Haha, nang gamitin ko ang ice tendon bone shattering technique, pilit akong umangat mula sa half-step martial ancestor hanggang half-step martial monarch. At saka, matagumpay kong naunawaan ang isang maliit na bahagi ng martial daw will. Bagamat, hiniram ko lamang ang puwersa. Hindi magagamit ng maraming beses. Ngunit para harapin ka, ay sapat na. Bata, hindi ba't minamaliit mo ang 9th grade martial artist? Bakit hindi ka na nagsasalita ngayon? Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Gamit ang iyong realm, sa ilalim ng martial daw will na ito, natatakot akong kahit bibig mo ay hindi mo mabuksan. Ano? Itinoon niya ang Yuan Chi sa kanyang kamao. Susunod, manood ka na lang ng maayos. Tingnan mo kung paano kita dudurugin. Sa sandaling ito, isang suntok ang ibinigay ni Yeming diretso sa kanyang mukha. 2 ngipin sa harap ang tumilapon. Dudurugin ang ano? Ituloy mo. Ano? Paanong nangyari ito? Ito ay martial daw will. Paanong, nakakagalaw ka ng malaya? Imposible. Hinding-hindi imposible. Martial daw will. Nangangahas ka pang, mabilis niyang pinag-cross ang kanyang mga braso para salagin ang susunod na suntok mula kay Yeming. Ngunit, tinamaan pa rin siya ni Yeming at tumilapon. Buong araw kang nagpapakahirap, ito lang pala ang kaya mo. Para sa labang ito, kumain ako ng isang Saint grade pill. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak siya sa lupa. Paano nangyari ito? Teka, isang piraso. 150.000 martial ancestor coins iyon. Sumisigaw siya sa sakit. Dahil lang sa pagbugbog sa isang 9th grade martial artist na tulad mo, nasayang ang isang Saint grade pill ko. Bakit ka ganyan kaina? Pagkatapos ay sunod-sunod na mga sigaw ng paghihirap ang maririnig mula sa kanya. Ang mga tao sa itaas ay nagulat din. Walang masabi. Ito, marahil ay yung tinatawag na, habang mas mayaman. Mas kuripot. Sa huli, 150.000 martial ancestor coins iyon. Ganoon na lang nasayang. Kahit sino pa, magagalit din. Ang pastahan sa labang ito. Martial artist match. Tapos na. Ang huling resulta, si Yeming. Isang panalo sa 3. Binabati ang Yin Yang Gang sa pagkapanalo. Lahat, magpahinga ng isang gabi. Bukas, ipagpapatuloy natin ang martial master match. Lintek. Pati 3rd grade martial artist ay ganyan kalakas. Ang Yin Yang Gang, saan sila nakahanap ng ganitong klaseng abnormal? Ang pera ko, ubos na lahat. 3 walang kwenta. Makalipas ang ilang sandali, sa pahingahan. Hihihi, ngayong gabi, malaki ang kinita natin. Ibawas ang bayad sa pagrenta ng venue, bayad sa proteksyon ng Martial Saint, 2 Saint Aperture Feather Transformation Pills, ang perang inutang ko sa iyo dati, dagdagan pa ng interes, dagdagan pa ng iyong bayad ngayon, kapatid. Sa kabuuan, kumita ka ng 4.5 milyong Martial Ancestor Coins. Ha ha ha, boss. Sa pagkakataong ito, lahat tayo ay kumita ng malaki. Ako rin, kumita ng hindi kakaunti. Pagbalik. Pagkatapos kong kalkulahin, ibabalik ko lahat ng bahagi mo sa iyo. Yung Saint Aperture Feather Transformation Pill ay pansamantalang hiniram lamang mula sa Martial Saint Senior. Kailangang pasalamatan si Senior. Yeming, sumama ka sa akin sandali. Yung Martial Saint Senior na iyon, nagutos siya. Gusto niyang sumama ka sa akin. Espesyal na gusto niyang ako ang pumunta. Hindi ko naman kilala yung Martial Saint na iyon.
Makalipas ang ilang sandali, dinala niya si Yeming para makita ang Vice Academy Head ng East Chi. Ha. Nahulaan ko nang, ang batang ikaw ay tiyak na mananalo. Yung Saint Aperture Feather Transformation Peel, maganda ba gamitin? Kung hindi dahil sa iyo, paanong bibili ako ng ganoong klaseng peel? Kaya pala, ang proteksyon at ang paggawa ng peel, ay si Vice Academy Head pala. Maraming salamat po, Vice Academy Head, sa tulong. Hindi na kailangang maging formal. Ngayon, wala naman tayo sa loob ng akademya. Ituring mo na lang akong ordinaryong matanda. At saka, kumita rin ako ng hindi kakaunti. Ito, ang Void Heaven Token. Espesyal na hiniling ng Academy Head. Pinadala niya sa akin para ibigay sa iyo. Ipasok mo ang Yuan Chi sa loob, maaari kang pumasok sa Void Heaven Realm. Ang bagay na ito ay napakahalaga. Kailangan mo itong ingatan. Ang makakuha ng bagay na ito, makikita mong lubos kang pinahahalagahan ng akademya. Binabati kita. Nakakuha ka ng malaking pagpapala. Pati si Vice Academy Head, na isang martial saint, kailangan pang humiling para makuha ito. Ang Void Heaven Token na ito, gaano ba talaga katindi ang halaga nito? Bago pa lumitaw ang maraming sibilisasyon, ang mga tao ay may isang napakaluwalhating kasaysayan. Sa panahong iyon, mayroong isang walang kapantay na makapangyarihang nilalang. Nakatayo sa tuktok ng sangkatauhan. Sa panahong iyon, lahat ng martial gods ay sumusunod sa kanyang utos. Tinawag niya ang sarili niyang Heavenly Emperor. Itinayo niya ang Heavenly Court. Tinipon ng Heavenly Emperor ang lahat ng martial gods. Pinagdugtong-dugtong niya ang kanilang mga maliliit na mundo. Gamit ang maliit na mundo ng Heavenly Emperor bilang sentro, pinag-ugnay ito para mabuo ang Void Heaven Realm. Hanggang ngayon, bagamat ang mga martial gods ng panahong iyon ay pawang mga bumagsak na, ngunit ang Void Heaven Realm na ito, ay nananatili pa rin. At saka, mananatili ito magpakailanman. Maliban na lamang kung makakaharap ng napakalaking sakuna. Kung nais pumasok sa Void Heaven Realm, kailangang humiram ng Void Heaven Token. Kung hindi, hindi makakalampas sa pintuan. Ito, ang pinagmulan ng Void Heaven Realm. Sa loob ng Void Heaven Realm, ano ang mayroon? Ako ba, ang kaluluwa ko ang papasok sa loob? O, pati ang aking katawan ay papasok din. Parehong hindi. Ang papasok sa Void Heaven Realm, ay ang projection ni Master. Maaaring ituring ang projection, bilang isang clone ni Master. Ito ay si Master, ngunit hindi rin naman ganap na si Master. Sa sandaling masugatan ng projection sa Void Heaven Realm, si Master ay masasaktan. Kung mamatay ang projection, si Master ay malulubhang mapipinsala ang Yuan Chi. Masisira ang pundasyon. Kaya, doon, kailangang mag-ingat ng husto. Sa loob ng Void Heaven Realm, hindi lamang nagtatago ng hindi mabilang na mga kayamanan na iniwan ng mga martial gods. Mayroon ding malaking bilang ng mga kuweba na nakatago sa ilalim ng lupa. Ang projection, kung may makuha siyang anumang bagay sa Void Heaven Realm, maaari niyang dalhin ito pabalik sa kasalukuyang mundo. Kaya, ang halaga ng Void Heaven Token na ito, ay napakataas. Mga kayamanan na iniwan ng mga martial gods. Tayo, pumasok tayo sa Void Heaven Realm para tingnan. Agad ginamit ni Yeming ang token. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa Void Heaven Realm. Sa isang damuhan, may 2 taong nag-uusap. Munting Kalisa, bihira mo akong tawagin dito. Bakit mo ako laging pinapadyang anyong bata? Noon, tayong dalawa, magkahawak kamay na pumasok sa martial artist mountain range na ito. Binugbog natin yung mga tinatawag na henyo hanggang umiyak sila at tumawag ng tatay at nanay. Ngayon, tinawag kita rito para sariwain ang nakaraan. Munting ibon, hindi ka pa ba masaya? Hindi kaya, 1,000 taon na tayong hindi nagkikita, nakalimutan mo na ang pagkakaibigan natin. Ha, paanong makakalimutan? Tingnan mo ako, hindi ba't dumating na ako? Noon, tayong dalawa, mga prinsipe lamang. May libreng oras. Ngayon, tayo, pareho ng mga dakilang emperador. Ang maglaan ng kaunting oras, ay talagang mahirap. Sa sandaling ito, isang haligi ng liwanag ang bumagsak sa harap nilang dalawa. Ito, ang Void Heaven Realm. Ang lugar na ito, marahil ay ang martial artist mountain range ng Void Heaven Realm. Sino mang martial artist na dumating dito, ang kanyang realm ay pipigilan pababa sa martial artist. Iniisip ko, marahil ay naramdaman ng token ng realm ni Master, espesyal na dinala si Master dito.
Yumuko si Yeming at pumitas ng isang hibla ng damo. Ang lasa ay hindi iba sa ordinaryong damo. Malinaw na, isa lamang itong projection, clone. Ngunit mayroon pa ring panlasa at pandama. Para bang, ako mismo. Tunay ngang kahanga-hanga. Tingnan mo, itong batang taga-probinsya. Hindi ko alam kung anong puwersa ng henyo ang nagpadala sa kanya. Tayo, sariwain natin sandali, tulad noon. Bugbugin natin siya ng isang beses. Haha, matandang multo. Nabuhay ka na ng 1,000 taon. Tulad mo, may mukha ka pa bang mambugbog ng munting bata? Ngunit, hindi ko maitatangging, ang puntong ito, gusto ko ito. Sino ba ang dalawang ito? Anong gusto nilang gawin? Bata, saan ka galing? Tumatakbo ka papunta sa Void Heaven Realm. Anong ginagawa mo? Alam mo bang, teritoryo namin ito. Nagbayad ka na ba ng protection fee? Munting demonyo, saan ka galing? Hindi pa nga tumutubo ang iyong mga balahibo, nangangahas ka ng lumabas dito para magnakaw. Tumabi ka, kung hindi, bubugbugin ko ang puwit mo hanggang maging 8 piraso. Nagkatinginan silang dalawa. Haha, sinabi niyang, hindi pa tumutubo ang iyong mga balahibo. Haha, malinaw na, sinasabi niya ikaw. Tingnan mo, mas maputi ka pa kaysa sa akin. Para kang babae. Sinasabi ko, kayong dalawa. Hindi malaki ang edad, pero ang init ng ulo ay hindi maliit. Ako muna ang aakyat, bugbugin ko muna ang batang ito. Pagkatapos saka na natin pag-usapan. Dahan-dahan lang. Huwag mong hayaang hindi ako makasuntok. Batang mabaho, hayaan mong turuan ka ni Lolo kung ano ang tamang asal. TSK. Gamit ang batang ikaw. Kahit tumayo pa ako para suntukin mo, hindi mo ako masasaktan kahit kaunti. Sige. Marahil ay, isang batang anak ng isang malaking pamilya na ipinasok dito. Basta turuan lang ng leksyon sandali. Ayos na. Ito, ikaw ang nagsabi niyan ha. Nagulat si Yeming. Mabilis na tumalon pa atros. Suppression, tanggalin. Lakas, buong puwersa, pakawalan. Ang suntok ng lalaking iyon ay nagpayanig sa langit at lupa. Isang malakas na boom, ang umalingaw-ngaw. Tumilapon si Yeming. Sa lupa, huminto siya sa harap ng isang bangin. Isang suntok, napakatindi. Kung hindi ko naramdaman ang panganib kanina, pinakawalan ang buong lakas, at inilabas ang Dragon Scale Armor Sword, talagang hindi ko kakayanin. Sa Legendary Stonewall, nakaharap na ako ng abnormal na batang babae. Itong dalawang munting demonyo, mayroon ding ganitong lakas. Ang mga bata ngayon, lahat ba ay ganyan kalakas? Hindi tama. Hindi sila mga bata. Natatakot akong, sila ay isang dakilang nilalang, na nag-transform.